Alright, hello everyone. Ang lecture natin I will place under positive psychology kasi ang pag-uusapan natin tungkol sa spirituality pero i-connect natin yan sa konsepto ng stress. So itong lecture na to para to sa mga stress ha. Kung may kakilala kayong stress, i-share nyo itong lecture na to. Or kung ikaw mismo yung stress, it's not an accident na natsyempohan mo tong lecture natin. So let me just read some passages na may kinalaman dito sa lecture ko. Luke 22:42, very good passage. Father, sabi ni Jesus, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. And then punta tayo sa Psalm 23 verse 4, very popular, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. So itong tatlong passages na to, may kinalaman to sa spirituality at paano niya pinapababa yung stress. Actually, naisip ko nga yung mga passages na to, pwede itong gamitin no, for those of you who are highly stressed. Let these words coming from God be internalized into your psyche para bababa yung level of stress ninyo. Okay? So again, ang pinaka-topic natin dito is on stress. Ito muna yung pag-usapan natin. Ano ba ibig sabihin ng stress according to the APA? Ito ang definition. You can just pause the video if you need to. Ang problema ko lang dito sa definition ng APA, masyadong technical. So let's simplify kung anong ibig sabihin ng stress. Unang-una, ang stress is something that you feel. Nararamdaman, isa itong emotion. So kapag may nagtanong sa'yo, how are you feeling? Ang isang tamang sagot dyan, I feel stressed. Because again, stress is a feeling and just like any other feelings, lumalabas yan sa muka. For sure, may kakilala ka na kapag nakita mo yung mukha niya, alam mo na stress siya. Kasi nagmamanifest talaga sa mukha natin kapag nai-stress tayo. But in essence, ang ibig sabihin lang ng stress is when the demand of a situation is greater than your capability. Sa simpleng Tagalog, mas malaki ang hamon kumpara sa iyong kakayanan. So kapag nahaharap ka sa isang situation na may hinihingi sa'yo, pero yung kaya mong ibigay sa situation na yon mas konti kumpara sa hinihingi, most likely, mai-stress ka. Let me give you some examples kung ano yung mga situations na nakaka-stress given this definition. Many can relate, lalo na mga students when you are taking exam. Tuwing kailan ka mai-stress kapag nagtitake ka ng exam, kapag mas maraming tanong sa exam kumpara sa mga inaral mo. Pag mas maraming tanong kumpara sa sagot na alam mo, most likely mai-stress ka. Hindi ka kasi nag-aral 100 yung tanong, ang alam mo lang sagot, 2. Or worse, baka nga wala pa kasi nga hindi mo alam na may exam, surprise exam kasi yon. So most likely, if you are in that situation, anong sasabihin mo after the exam? Doon sa mga kakausapin mo sa labas ng classroom, grabe yung exam, nakaka-stress. Yun. Kasi nga, hindi sapat yung sagot mo given the number of questions given. Another example, marami rin makaka-relate dito, breakups. Studies show, isa rin ito sa pinaka-nakaka-stress na pangyayari sa buhay ng tao. Ang tanong bakit? Why are breakups so stressful? Kasi yung situation where you are in a breakup which is single ka ulit. Hindi ka na mahal ng ex mo. Iniwan ka na para sa best friend mo, nakaka-stress. Masyadong malaki ang demand. Ano ang demand? Kapag nasa breakup situation ka, magpatuloy na yung buhay mo nang wala siya. Yun yung demand sa'yo. Single ka na ulit, move on with your life. Nang wala siya. Pumunta ka sa luneta mag-isa, manood ka ng sine mag-isa. Mag-basketball ka nang walang nanonood sa'yo, nang walang magpupunas ng pawis mo after. Yun yung demand. Pero ano lang ang capability mo, isang oras lang na wala siya, miss na miss mo na siya, most likely, mai-stress ka talaga. Got that? In those situations, makaka-experience ka ng stress. Now, another thing about stress na gusto kong matutunan ninyo, it's not good for our mental health. Now, don't get me wrong hindi ko sinasabing lahat ng stress masama because in the literature, meron ding good stress. Ang tawag doon is eustress, EU. Merong certain degree of stress na maganda because it motivates you, pinapagalaw ka niya.
'Di ba? Napapraning ka so nag-aaral ka. Napapraning ka so nagsisipag ka para maiwasan mo yung mga stress that you anticipate in the future. Okay lang yung ganong konting stress. What I'm talking about here, yung sobrang taas na stress. Yung hindi ka na makatulog, hindi ka na makakain, hindi ka na makausap ng maayos. Yun. Kapag ganun na yung level ng stress mo, studies show, hindi na maganda sa mental health, marami na siyang negative effects. As you can see on the slide, parehong physical at emotional, may mga nangyayari sa yung hindi maganda. Ayan. So, nag-weight gain ka or nag-weight loss ka, nagpapalpitate ka, sa emotions mo naman, tumataas ang anxiety, nagiging moody ka, and the thing is, many psychological outcomes are stress-related. Marami tayong mga nararamdaman psychologically na pangit na ang reason pala kaya mo nararamdaman yon galing sa matinding stress. Like what? Baka makarelate kayo dito. Napansin nyo na ba? Minsan mainit ulo mo. O kaya mataas ang anxiety mo. O kaya tuliro ka, wala ka sa sarili, hindi ka makausap ng maayos. Ang tanong sa'yo, anong araw na ngayon, ang sagot mo, adobo. Or maybe you are depressed, or nagiging palaaway ka. Konting bagay lang, umiinit ang ulo mo, namumura mo yung seatmate mo. Or maybe in your relationship, you tend to be cold, you tend to be passive. Hindi ka nakikinig sa sinasabi ng partner mo, wala kang pakialam sa mga needs niya. Guess what? Studies show that one of the reasons kaya ka ganito, ang underlying cause, mataas na stress. In IO psychology, kapag sobrang taas ng stress ng mga empleyado, may tendency, they become zombie employees. This is a very legit concept in IO psych. Ito yung mga empleyado na sa sobrang stress nila, wala na silang pakialam sa quality ng trabaho nila, they just go at work para na lang kumita ng pera. I'm sure marami kayong ganyang na-experience, mga zombie employees, no? Sila yung nagbibigay serbisyo ng walang kabuhay-buhay, kaya nga sila zombie. Hindi mo na maramdaman na tao sila, para na lang silang mga robot na gumagalaw. They just go with the flow. Wa gana, wa pakialam. At pag nagpatuloy yan, study show, yung mga zombie employees na yan, nagkakaroon sila ng poor mental health at the same time poor work performance. Actually, dito sa slide ko magkahiwalay yan, but in some literature, kinoconnect nila tong dalawa. Cause and effect yan. Naging zombie yung employee mo, therefore, pumapalpak na yung mental health, leads to pangit na work performance. Mali-mali sa trabaho. In order iced coffee, ang binigay hot coffee. Ang in order spaghetti, ang binigay burger steak. Does that make sense? Kasi nga, zombie employee na siya, sobrang taas kasi ng stress. Now, another thing I want you to learn about stress is, na may measure yan. In psychology, we have a number of ways para masukat natin ng stress, which is important. Sabi nga, you can't study something that you cannot measure. So how do we measure that in psychology? Gumagamit tayo ng mga psychological instruments. One example, the perceived stress scale. So kung gusto mong i-estimate gaano ka-stress ang tao, bigyan mo ng perceived stress scale, pasagutan mo sa kanila in a Likert format, kunin mo yung raw score niyan, then you will have an idea gaano sila ka-stress. At marami pang ibang mga instruments out there that can measure stress. Kaya lang, isang disadvantage ng mga questionnaires na to about stress is prone sa bias. Baka naman kasi itong sumasagot na to, ayaw niyang aminin na stress siya, so iniiba-iba niya yung mga sagot dito. 'Di ba? Kaya ang solution dyan is you can use other instruments that are more objective. Ito kasi subjective biased. 'Di ba? Ang bumibilog ng number dito yung tao mismo. So what do? Pwede namang biological way. Meron tayong mga biological measures we can use para malaman gaano ka-stress ang tao. One example would be cortisol level na pwede natin makita sa dugo, pwede rin makita sa laway. Or pwede rin namang blood pressure. Ang blood pressure, tumataas yan kapag ang tao nai-stress. Okay, by the way, ang cortisol sa biopsych, this is the stress hormone. Kapag ang tao nai-stress, tumataas yung hormone na yan, naiispatan natin yan sa dugo or sa laway. Alright, so ang bottom line lang, ang stress in psychology, because it's a psychological variable, we can easily measure it. Punta na ngayon tayo sa pinaka-topic natin for today, which is, paano ang spirituality
makakapagpababa ng stress. Now that we understand what stress is, ano ang papel o paano nagagawa ng spirituality na mabababa ang mga stress levels natin at matutunan natin kung paano i-manage yung stress. That's very important. Kung gusto mo maging maganda ang mental health mo, studies show, ang isang predictor of good mental health is manage stress. Now, I want to emphasize on the word manage, ha? Manage lang. That's the best we could do with stress. Hindi pwedeng totally walang stress. My students know this, no? The moment na nag-pray ka kay Lord na sana mawala na yung stress mo, ibig sabihin nun, if God answers you, deads ka. The only time na wala ka ng earthly stress is kapag deads ka na. Got that? Kasi ang stress talaga parte ng buhay. Lahat ng aspeto ng buhay natin may demands. May demand sa trabaho, may demand sa pamilya, may demand sa even sa sports, may demand sa relationships. So, kahit saan ka pumunta may stress, ha? So, wag kayong umasa na makakita kayo ng lugar sa mundo na walang stress. Imposible. So, we are not here, I am not here to teach you how to get rid of stress. Rather, the best we could do is to manage stress. Pero anong ibig sabihin ng manage stress? Linawin natin yan. Let's go back to our framework. Kailan tayo na-stress? Mataas ang demand, mababa ang capability. Ano yung demand? Saluhin mo lahat ng sinasabi ng asawa mong binubungangaan ka. Ang taas ang demand yan. 'Di ba? Mataas yung demand ng patience na dapat kailangan mo, yung hindi ka sasagot, yung makikinig ka lang. Mataas yung demand sa trabaho. Ang daming pinapagawa sa'yo. In 1 hour, gusto ni boss tapos lahat yan. Given your mental skill, given your capability, hindi mo kaya ng 1 oras. Ang kaya mo, pinakamabilis mo na yung 3 oras. So may stress ka in that situation. Got that? So yan yung mga situations na may stress ka. Mataas ang demand, mababa ang capability. So papaano natin i-manage yung stress in that situation? Ang gagawin natin dyan, ang solusyon dyan is palobohin mo yung capability mo. To the point na yung capability mo mas mataas na kaysa demand. Got that? As you can see here, pinapalobo mo, pinapalakas mo, dinadagdagan mo yung capability mo para mas mataas na siya sa demand. Ang tanong, ano ang pwedeng makapagpalakas, makapagpalobo ng capability natin? Diyan ngayon papasok yung second variable that we discuss, spirituality. Ano naman yung spirituality? This is your overall tendency or overall awareness of spiritual things and your overall connection with the spiritual being. Mas aware ka, mas iniisip mo yung mga bagay tungkol sa spiritual world such as salvation, faith, forgiveness, mission, afterlife, heaven, hell. Close na close ka kay Lord. Lagi mong kinakausap si Lord. Love na love mo si Lord. Lahat ng ginagawa mo may kinalaman sa kingdom of God. Mataas ang spirituality mo. At ano ang magandang mapapala mo kapag ang spirituality mo mataas? According to the literature, it's a very effective way to manage your stress. Papababain niya yung stress mo by increasing your capability. Nagigets nyo? Some articles that you can read, zoom in natin, that show how spirituality predicts lower stress. This is one good article to read. This is another article that you can read if you have free time. And this is another article to read. Yan, mga matatanda, akala natin mga walang stress yan. Akala natin kaya matatanda na yung mga yan, therefore relax na lang silang relax sa buhay. Hindi. In fact, according to DevPsych literature, ang mga matatanda, isa sila sa age group na pinakamatataas ang mga stress. So one way to teach old people how to manage your stress better is to improve on their spirituality. So again, if you want to learn more about that, basahin nyo tong article na to. So if we are going to summarize all those articles, again, Article 1, Article 2, and Article 3, now we can form a framework. Ano yung framework natin? This one. That spirituality predicts lower stress. Pero syempre, kung psych major ka, I'm sure marami dito nanonood, mga psych majors, no? You would like to be deeper. Ayaw mo lang sabihin na ang spirituality predicts lower stress, gusto mo rin malaman kung papaano. That's a very important question, especially in research. Oo, spirituality predicts stress.
Predictor variable, outcome variable. Pero kung gusto mong mas malalim, dapat tatanungin mo paano. Bakit ang spirituality napapababa yung stress? In a more research-oriented terminology, ano yung mga mediating variables that will connect spirituality with lower stress? I'm sure yung mga nakikinig dito, alam nyo nang ibig sabihin ng mediating variable from the word mediate, gumigitna, pumapagitna between the IV and the outcome variable. So pag sinabi mo ng isang variable is a mediating variable, ibig sabihin, siya yung nagko-connect sa relationship ng dalawang variables. Kapag lumalakas ang spirituality mo, tumataas ito, may nangyayari dito, at yun yung nagtutulak kung bakit bumababa yung stress. Yun ngayon yung ipepresent ko in the next few slides. What are these different reasons why spirituality is very effective in managing stress based on what they found out in the field of stress science. Okay? Actually marami, but due to ayaw ko naman masyadong mahaba yung lecture ko, 3 lang yung ipepresent ko, numbers 1, 2, and 3. Unahin natin yung number 1. Ready? Anong meron sa spirituality that it can lower your stress? Kasi raw pag mataas ang spirituality mo, nagkakaroon ka ng sense of surrender, which is a very spiritual skill. Anong ibig sabihin ng surrender? For example, take a look at this picture. Imagine mo ikaw yan. Nai-stress yung katawan mo kasi marami kang dala. Mataas yung demand ng mga dala mo given what your body can handle. Yung mga mabibilis mag-isip dyan, ano ang pinakasimpleng solusyon para bumaba yung stress ng katawan mo? Bitawan mo. 'Di ba? I-let go mo yung mga dinadala mo. Ibaba mo yung mga dala-dala mo para yung katawan mo mababawasan yung stress. So everybody say, let it go. Yan. Yan ang paraan para mababa yung stress mo. You let it go. I-translate mo yan sa psychological language. Given the stresses that you have right now, kinakailangan yung mga stress na yon, bitawan mo. I-surrender mo. Pero syempre, in the psychological level, kung bibitawan mo yung mga stress mo, hindi mo pwedeng ilagay lang dyan sa tabi ng bag mo. Hindi mo pwedeng ilagay dyan sa taas ng rep mo. I'm talking about physical language kanina, pero ito psychological to eh. Pag i-let go mo yung stress mo in the psychological sphere, kinakailangan ng recipient. Sino ngayon ang kukuha ng stress mo? Hindi pwedeng i-let go mo lang tapos wala. It needs a recipient. Doon ka ngayon hahanap ng deity. This is where you will need a deity. Siya ngayon yung tatanggap ng stress mo. At sino ang una niyong naiisip na deity na merong capability na kunin yung mga stress mo, none other than God Himself. Kaya nga ito, meron tong pagkasikolohiyang Pilipino, dito natin sinasabi yung bahala na. Revihin nyo na lang yung mga lecture ko sa bahala, no? Bahala na. Pero itong bahala na, from the word bathala, when you say that, bahala ka na, it's a sense of surrender. So when you say bahala na, you're like saying, Lord, ang dami kong dinadala ngayon, ang dami-dami kong stresses ngayon, ibibigay ko na sa'yo lahat ito, hindi ko to kaya, bahala ka na. Got that? Yun yung implication ng word na bahala na. Binibigay mo, sineset mo si Lord as the recipient of the stresses na hindi mo na kayang dalhin. In fact, kung re-reviewin nyo yung the way how Jesus managed his stress, ginawa niya yan eh. Yung konsepto ng bahala na. You remember this part? You remember this story? Nakikita na ni Kristo na malapit na siyang ipako sa krus at nakikita na niya na hindi kakayanin ng katawan niya yung demand of the crucifixion. Hahambalusin siya doon, gugulpiin siya doon, duduraan siya doon. Looking forward, he can already see this. Pinagpapawisan siya. Tumaas yung level of stress niya. Kaya nga sabi dito, Jesus grieved and distressed. Talagang sure siya, hindi kakayanin ng katawan niya etong stress na pagdaraanan niya. So what did he do? If you read the scripture, nagdasal siya. Pero anong pinagdasal niya na may kinalaman sa bahala na? Anong sinabi niya sa dasal niya? Not as I will, but as you will. Lord, meron akong pinagdaraan ng stress. Sure ako, hindi kakayanin ito ng katawan ko, pwede bang alisin mo?
Pwede bang hindi na lang? Pero, forget what I want. The future is in your hands. Ikaw na bahala kung anong dapat mangyari dito, ibinibigay ko na sa'yo. Not as I will, but as you will. Kaya ako narinig ko yung alingaw-ngaw ng bahala na dito, no? I'm sure si Kristo hindi Pinoy ito. Pero in a way, ginamit niya yung konsepto ng bahala na. Binigay niya yung stress niya sa kamay ng isang deity who is God Himself. Does that make sense? So kung re-reviewin natin yung nangyari dito, ilagay natin sa isang diagram, i-relate natin sa'yo. Imaginein mo, ikaw yan. Stress ka. Bungangera mong asawa, tsaka yung malupit mong boss, gusto isang oras lang sa mga pinapagawa niya sa'yo. Nai-stress ka, ang taas ng demand, ang baba ng capability. So anong sinabi ko kanina? Paano mo gagawin yan? Buti na lang naalala mo yung mga ganyang spiritual teachings of the Bible. Ginaya mo yung ginawa ni Jesus. Not mine but yours be done. Dagdagan mo pa ng 1 Peter 5:7 na binasa natin kanina. Anong sabi ni Peter? Kung stress ka, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Got that? So anong gagawin mo sa sense of surrender? You're gonna pray. Kakausapin mo si Lord. Sasabihin mo sa Kanya, hindi ko to kaya Lord. Ikaw na ang bahala sa mga stresses ko. When that happens, look at what happens. Nawala na sa'yo yung bigat. Nawala na yung weight sa'yo. Binigay mo na kay Lord. Nilagay mo na sa mga kamay niya. And when that happens, yung demand mo, syempre, liliit. Kasi binitawan mo na binigay mo na sa deity. Binigay mo na kay Lord. So dun pa lang, ang laki na ng binaba ng stress mo, magbabago ka agad yung mukha mo niyan. Kanina mukha kang ganyan, di ba? Ngayon, chill ka na lang. Kasi nga, sinurrender mo na, ipinagpasa Diyos mo na. Yun yung sinasabi ng stress science, how spirituality lowers stress. Psychologically, we give our stresses to a more powerful being than us. Mas nagiging kampante tayo that it will turn out well. Alright? Number 2, according to research, kaya raw ang spirituality nakakababa ng stress kasi nagkakaroon tayo ng resources para ma-handle ng mas maayos yung stress. This is a good article to demonstrate what I'm saying here. I-zoom in natin. And let me read one excerpt coming from this article. Ang sabi nila, it was expected that people who felt greater belongingness also experienced less perceived impact from the pandemic. Ibig sabihin, yung mga tao during the pandemic na na-sense nilang meron silang belongingness. Na-sense nila na may mga tao sa paligid nila, galing sa church. Mga churchmates nila yan Right? The more na feeling nila, close sila sa mga churchmates nila during the pandemic, mas mababa yung impact ng pandemic sa kanila. Got that? So yan yung na-discover ng study na yan. Okay, so going to this finding, ang tanong ko ngayon is why? Anong magic meron doon sa mga tao sa simbahan na kapag nakadikit ka sa kanila, nagiging efficient ka sa pag-manage ng stress mo of the pandemic? Ang sagot ng mga authors dyan, kasi raw, yung mga tao na nakapaligid sa'yo, your churchmates, your brothers and sisters in Christ, kapag nakadikit sa'yo, during the pandemic, nabibigyan kanila ng iba't ibang mga resources that makes you more efficient in handling the stress. And it makes sense. Kasi kapag may pandemic na nagbibigay sa'yo ng stress, pero meron kang mga kapatid sa simbahan na nagbibigay sa'yo ng wisdom, nagbibigay sa'yo ng financial needs, confidence, peace of mind, courage, self-control, mas nagiging manageable yung stress na dala ng pandemic. And even after the pandemic, this framework is still true. Kapag lagi kang nakadikit sa mga fellow brothers and sisters mo, sa mga social supports mo, makakakuha ka ng mga ganyang resources that makes you more powerful in handling your stress. Got that? Now, the thing is, when we talk about resources, pwedeng may dalawang source yan Saan mo kukunin yung mga resources na yan? Again, going back to that article, human. Or pwede ring divine.
Now, i-zoom in ko muna yung human. So, saan mo kukunin tong mga resources na to? Sa mga tao sa paligid mo. Pero ang limitation ng human is what? For those of you who can think about this, ano yung limitation kapag yung mga resources mo, hinihingi mo sa mga tao, madalas sa madalas, hindi naman all the time, no? But madalas sa madalas, mataas ang tendency na yung kinakailangan mong resources to manage your stress, wala rin sila. 'Di ba? Halimbawa, very common example, financial. Nasa-short ka sa budget, lumalagpak yung business mo. Ang bill mo sa Meralco, 10,000. Ang pera mo lang pambayad, 2,500. Oh. Tapos kailangan mo, nag-budget ka para malagpasan mo yung financial stress mo this month, kailangan mo ng 50,000. Kailangan mong makahiram ng 50,000. Oh, tanong, meron ka bang kakilala ngayon, right now in your life, na kaya kang pahiramin ng 50,000? Oh, kung normal kang tao, kung normal yung mga tao sa paligid mo, kung mga average Filipinos yan, mahihirapan ka maghanap ng tao na magpapahiram sa'yo ng 50,000 kahit magulang mo pa yan. Sa liit ng savings sa mga Pilipino ngayon, malabo. Na merong magpapahiram sa'yo with open-heartedness, with all kindness ng 50,000 pesos. Got that? So, Boma Labs, malabo na meron kang 50,000. Human beings fall short of the things that we need. O kaya, anong gagawin mo? O, going back to that framework, ang mas maganda kasi hindi mo inuna yung human eh. Huwag ka muna humingi sa tao. Pumunta ka muna sa divine. Diba? O, dahil nasa-short ka sa pera, wala makapagpahiram ng pera sa'yo, ipagpipray mo na lang yan. And then you will remember the spiritual teachings of Christ about this. Anong sabi niya? Do not worry about your life. Kung ano ang iyong kakainin, or anong iyong iinumin, or about your body, what will you wear? Is not life more than food and the body more than clothes? Medyo mahihimas-masan ka na. Diba? Pinag-pray mo na lang. And then, tinuloy pa ni Jesus yan sa verse 26. Biglang nagtagalog. Gusto ko to. Masdan ninyo ang mga ibon. Ang mga ibon nga, wala naman nagpapakain sa kanila but they survive. You know why? Because their Father in heaven feeds them. Ano pa kaya ikaw na mas mahalaga pa sa mga ibon? Talagang most likely, God will meet your needs. Magtiwala ka lang sa Kanya. Got that? Although hindi ka hihingi ng pera kay Lord, no, Lord, pahingi ng 50,000 but you're gonna pray for it. Lord, kailangan ko ngayon ng 50,000. Hindi ko alam paano mo maibibigay. Hindi ko alam saan kukuha, saan manggagaling. But you are all-knowing. You are the God of all the resources. It's not a problem for you. Not mine, but yours be done. Sana po, makakuha ako ng 50,000 para ma-overcome ko itong stress ko. Got that? So the divine will give you the resources that you need. Darating at darating yung 50,000 na yan in some other ways. Another example, ang example ko kasi dito, pera. There are times kailangan mo ng courage. Kailangan mo ng lakas ng loob. Bakit? Meron kang stage 3 cancer. Hindi mo alam kung gagaling ka pa. Yung pet mo may sakit. Love na love mo yan, biglang may bukol. Hindi mo alam kung gagaling pa ba. Yung kapatid mo nawawala, biglaan na lang, hindi malaman kung saan na. Nireport mo na sa police, pina-social media mo na, pina-24 oras mo na, hindi pa rin makita. Natatakot ka na baka wala na yung kapatid mo. Yung pamilya mo, araw-araw nakakatanggap ng death threats. Susugurin daw yung bahay mo, kikidnapin daw yung anak mo, natatakot ka na baka one day maging totoo nga. O, di ba anong kailangan mo in these situations? Anong demand? Mataas na level ng courage, nagkukulang ka, therefore nai-stress ka. O, tanong, kanino ka po lalapit para makakuha ng courage? Sa best friend mo? Ang problema doon, pag sinabi mo sa best friend mo na may stage 3 cancer ka, o yung kapatid mo nawawala, ano mafe-feel niya? Matatakot din siya para sa'yo. 'Di ba? So ano nangyari? Takot ka, takot siya, pareho kayong takot, wala nangyari. 'Di ba? Hindi ka nakakuha ng courage. Lalo lang na reinforce yung fear mo. Kasi nakita mo, nagkwento ka sa isang tao, natakot siya, di na-reinforce din yung takot mo, lalo ka natakot. So what do you do instead? You go divine. Doon ka ngayon kukuha ng resource that you need, which is courage. So ngayon, mababasa mo yung sinabi ni David.
Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Diba? Diyan ka ngayon makakakuha ng courage. Lord, these things are happening to me. Natatakot ako, mababa yung courage ko. Bigyan mo naman ako ng courage tulad ng courage ni David. And by the way, just a background context, nung sinulat to ni David, the popular Psalm 23, takot na takot din siya during that time. Kailangan niya ng courage. Kaya siya humihingi ng courage to the divine, who is God. Bakit siya takot? During this time, yung hari, si King Saul, na naiinggit sa kanya, gustong-gusto siyang patayin. So he was so scared for his life. Hindi niya alam saan siya kukuha ng courage. He went to the divine. Yan ang maganda sa spirituality. Diba? Pag mataas ang level of spirituality mo, yung resources na pinagkukuhanan mo, yung tamang source, who is God Himself. Got that? And last one, number 3, how spirituality lowers stress. Ayan. Pag mataas ang spirituality mo, you tend to see your stressors in the spiritual lens. In contrast to earthly lens. Mamaya, papakita ko yung difference. So kapag mataas yung level of spirituality mo, nag-iiba yung pananaw mo, nag-iiba yung interpretation mo saan nagpapastress sa'yo. At yung interpretation na yon that is very spiritual lowers your stress. Like for example, itong study na to, it's a very good article to read. Yan. Striving for significance, the relationships between religiousness, spirituality, and meaning in life. Let me read to you one conclusion they had in this study. Ang sabi, overall spirituality was positively linked with search for meaning and personal meaning. This finding suggests that meaning in life is a crucial element of religiousness and spirituality and is intrinsically contained within their internal structures. Ibig sabihin, ang mga taong spiritual, kung isi-simplify natin to, they have a very healthy way of interpreting. They have a very healthy way of taking in their stressors. Maganda yung pagkakatanggap nila sa mga stressors nila na nakakapagpababa ng stress nila. Okay? Let me give you an example. Kung paano ginagamit ang spiritual lens para mapababa yung stress. Isa sa mga trabaho daw na super nakaka-stress according to studies is none other than being a teacher. Sobrang stressful daw talaga niyan, and I agree. Ako mismo, teacher, so yung nature ng trabaho ko, mataas talaga ang level of stress. Kaya halata ba sa mukha ko ngayon na stress ako? Diba? Medyo mukhang stress ako, no? Kasi nakaka-stress talaga ang pagiging teacher. To the point that many teachers, especially in public schools, nadidepress, and to the point, nagagawa nila itong mga to. Got that? Now, for those of you who are asking, ikaw ba sir, dahil teacher ka, umaabot ka ba sa point na naiisip mo yan? Ang sagot ko, hindi. Although aaminin ko, there are times na i-stress ako, nagkukulang yung resources ko, nagkukulang yung capability ko given the demands, pero hindi ako umaabot sa ganyan. Bakit? Ginagamitan ko ng ganitong framework. Mataas ang level of spirituality ko, therefore, the way I see my stressors, iba. The way I see my stressors is the way that lowers down my stress. Like for example, isa sa mga nakaka-stress sa akin sa trabaho ko is, I am overworked. I am overworked. Ang dami-daming dapat gawin per term. Ang dami-dami kong hawak ng mga estudyante, ang dami-daming demands, ang dami-daming kailangang gawin. Now, the thing is, kung gagamitin ko yung earthly lens ko, got that? Earthly muna tayo, no? Earthly lens. Ano yung mga iisipin ko if I'm using my earthly lens? Focus ako sa sweldo, for instance. So sasabihin ko, ang dami-dami kong ginagawa, hindi tugma yung sweldo ko. Now, don't get me wrong, hindi ako nagrereklamo dito, hindi ako nagrarant tungkol sa sweldo ko. I'm very happy with what I'm getting. It's just that there are times I feel like sa dami ng trabaho ko, parang dapat mas marami pa yung nakukuha ko sa sweldo ko. Which is again, I'm completely okay with my sweldo. Okay? But you get my point. So that's earthly lens. Kasi earthly ang sweldo eh. Diba? So, lalo kong mai-stress kapag yan yung iisipin ko. Dami trabaho, baba sweldo.
Dami trabaho, napapagod na ako, katawan ko yan, earthly na naman yan. Dami trabaho, makakain nga, which is unhealthy, stress eating. Ang daming trabaho, makapag-shopping nga, I deserve to buy new shoes. Kung pinatulan ko yan, lalong nabawasan yung sweldo ko, edi lalo ko mapa-financially stress. Nagigets nyo? That's what happens if you use your earthly lens in managing your stress. Buti nga, hindi nga ako earthly. Diba? Ang ginagawa ko, pag ganyan, ginagamit ko yung spirituality ko for me to change the way I see the stressor. So, maiisip ko yung sinabi ni Saint John Baptist de La Salle. Ano yung mga spiritual words niya about being a teacher? Yan, sabi ni Saint John Baptist de La Salle, "It is God who has called you, who has chosen you for this ministry, and who has sent you to work in His vineyard." Kapag ganyan ngayon yung focus ko, spiritual lens na yung ginagamit ko, iba na yung perspective ko. Okay lang na marami akong stress. Bakit? Kasi dito ang calling ko. This is God's work. Si Lord ang tumawag sa akin para gawin tong trabahong to, sino ako para magreklamo? Si Lord nga inayos yung eternal life ko eh. Etong kasimple-simpleng task na to, na makapag-upload lang ng grade sa mga estudyante, magrereklamo pa ako. You see the difference from here? Ang dami-dami kong trabaho, ang liit-liit ng sweldo. Stress ka lalo. Pag ginawa mong spiritual, gumagaan. Diba? Itong ginagawa ko, nakaka-stress, pero yung epekto naman nito sa students, eternal. Kapag nagawa ko ng maayos yung trabaho ko, naturuan ko sila ng maayos, nakapag-plant ako ng God's Word sa minds ng mga students ko, because of the way I teach psychology, they will reap eternal outcomes. Ikaliligtas nila yan in the future. Got that? And when I do my job well, when I do the mission well, as written in God's Word, anong sabi? Magkakaroon ako ng eternal rewards, which I'm so excited about. So kapag ganun ngayon yung iniisip ko, ang ganda pala ng trabaho ko, I affect the eternal outcomes of my students, at meron akong eternal rewards in the future, ano nangyayari? Nagbabago yung pananaw ko sa stressor, lumiliit yung stressor, nalalagpasan ko yung stress. That kind of thinking will generate positive emotions within me. It will generate motivation in me to keep on doing this. Kaya nagiging mani yung stress. Kanina yung stress building eh. Pero nung prenoseso ko na yung stress ko this way, using spiritual lens, naging mani yung stress. Lumiit na lang yung stress. Kaya nga naging epekto sa akin yan is, for the past 17 years, ganyan ako. I'm overworked, but 17 years and counting, I'm still a teacher, and I am so fulfilled. Kaya mahalaga talaga no, na ayusin mo yung spirituality mo para matututunan mo how to look at things using the spiritual lens. So in summary, ito yung tatlong paraan according to research kung paano ang spirituality napapababa niyo yung stress. Nagkakaroon ka kasi ng sense of surrender, nagkakaroon ka ng mga resources galing from the ultimate divine being who is God, and when you're spiritual, you assign healthy meanings to your stressors which lower your stress. Kaya in closing, anong application ng lecture natin ngayon? Simple lang. Ang application nito is para sa mga stress dyan. Application is, you work on your spirituality. Huwag niyong ayusin yung stress niyo using physical means. Gagawa tayo ng ibang lecture dyan. Whenever you are stressed, itigil niyo yung stress eating, itigil niyo yung stress shopping, itigil niyo yung matutulog kayo, itigil niyo yung mag-i-sports kayo, kasi after you do those things, at the end of the day, stress ka pa rin. You are not fixing the problem. Stress is a mental problem that demands mental solution. And one of the mental solutions you can do, very effective, enhancing your spirituality. Subukan nyo. Pataasin mo yung spirituality mo and then ikumpara mo kung paano mo i-handle yung stress. Kumpara nung mababa pa yung spirituality mo. I can guarantee you 100% if you do this, talagang ayusin mo yung spirituality mo, you will become better in handling your stress. Paano pataasin yung spirituality? You work on these things. Fix your intimacy with God, worship God, pray to God, Bible study, fellowship, mag-meditate ka on God's Word, attend church activities,
Baka sabihin niyo, nag-a-alive-alive na naman ako dito Wala lang tayong enough time, but if you read the literature on spirituality, ang dami-dami nating mga evidences that these activities really improves on spirituality, that improves your ability na makapagpababa ng stress. Kayo na lang bahala mag-research niya sa Google Scholar, but we have so many evidences na talagang very effective tong mga steps na to in enhancing your spirituality to lower down your stress. Again, subukan nyo, ikwento nyo sa akin, ilagay nyo sa comment section kung ano nangyari. I'm sure ang sasabihin nyo dyan, mas naging magaling kayo sa pag-handle ng stress via spirituality. Alright? So, yun lang, no? Yung maikli nating lecture on how spirituality lower stress. Sana marami kayong natutunan. If you have any comments, suggestions, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Sir Howard here. Until the next lecture, God bless everyone.